Masayang araw mga ka-PL. Nung nag-live po ako sa labas ng opisina ng SMNI sa Makati mga ka-PL tungkol po kay Ate Mangga na meron pong title na huwag tayong magpabudol dahil nga dito sa pagiging epal ni Ate Mangga mga kababayan na sumama pa kay Inday sa dahig para siguro sabihin ng mga kababayan natin na ang galing sumama si Amy. Baka makatulong yan sa paglaya ni PRRD. Siguro, yun po ang ipinapakalat nito mga double agent vlogger na di umano, kaya sumama si Ate Mangga sa dahig kay Inday. Meron daw bit-bit na mga dokumento, mga papeles na makakatulong para makalaya ang ating dating Pangulong Duterte. Di ba? Baka yan ang ipinagmamalaki o tawag nito, iniyayabang o nito mga double agent vlogger o kaya pinasok po yung aking live ng sangkaterba na siguro subscriber o follower yon ng mga double agent vlogger. Napakaraming nag-bash sa akin mga kababayan kasi daw hindi, sabing ganun. Makakatulong yan si Amy sa pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte. Meron pang isa nag-comment, delete mo, channel mo kapag ka nakatulong si Amy sa pagpalaya kay dating Pangulong Duterte. Hindi ko lang sinakyan yung sinabi niya na yon. Siyempre, hindi ko kayang i-delete tong channel ko sa ganoong klaseng pakikipagtalo lang mga kababayan. Ngayon, hinahanap ko kayo. Nasaan na kayo ngayon? Kayong mga nagsipag-comment sa akin na na makakatulong yang si Super Mangga kay Pangulong Duterte. Ito video mismong si Inday Sara ang nagpatunay at nagsasabing walang role o walang papel si Ate Mangga sa dahig o maging sa pagpapalaya ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nasaan na kayo? Pasado kasi kayo nagpapaniwala dyan sa mga double agent vlogger na yan. Marcos nga yan eh. Marcos ay Marcos. Kahit kailan ako, hindi na ho ako magpapabudol sa kahit sino mang Marcos. O eto na ho yung video mismo na sinabi ng ating pangalawang Pangulo. Makinig kayo makinig kayo, ilagay nyo sa utak nyo. O eto na, panoorin na po natin. Kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At, yung role niya? Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy. Wala siyang role. Maliwanag! Nagpapaniwala kasi sa mga double agent vlogger. Siyempre meron mang tinatanggap yung mga yan. Pero lilinawin ko, wala akong pinangalanan kung sino-sino itong mga double agent vlogger ay di napahiya na kayo. Ipagpipilitan nyo pa rin ba na may magagawa si Ate Mangga? Wala. Gumising kayo.
Tigas ng ulo ninyo. Hinahamon pa ninyo ako delete ng channel. Sino kayo? Para patulan ko yung challenge ninyo sa akin. Delete ng channel. Kahirap gumawa ng channel. Kahirap palakihin ng channel na 200 mahigit. Tapos i-delete ko lang dahil dyan sa mga paniniwala ninyong pangtanga. Walang ibang makakapagpalaya sa dating Pangulong Duterte kundi itong mga magagaling na mga abogado lamang ng ating Pangulong Duterte. Sila Atty. Kaufman, kung sino pa man na mga abogado niya, yan, sila. At syempre, maliban dyan, kung talagang may awa itong bangag sa dating Pangulo na 80 anyos niya, nga siya mismo ang magsasabi sa ICC na palayain na lang yan. Total, matanda na rin. Yan, pwede pa. Pero, si Jaime, wala. Uulitin ko, sinabi ko. Pangalawang Pangulo, si BP Inday Sara. Isa sa may pinaka mataas na katungkulan o posisyon sa gobyerno sa ating bansa. Ni siya nga, hindi niya kayang pauwiin yung ating dating Pangulo. Diba, nakikipaglaban yung kanyang abogado ng dating Pangulong Duterte para sa kanyang para sa mga ibinibintang na kaso sa kanya. Tapos si Jaime, Diyos ko naman, gising. Kayo hindi na kayo nadala. Nabudol na nga tayo, papabudol pa ulit kayo. Anak ng niyawa naman talaga, oo. Di ba mga kababayan? Eto, pangalawang pag-uusapan ho natin. Itong nag-viral po ngayon sa social media, mga kababayan. Itong pinagkaguluhan, tila pinagpantasyahan na video at larawan ni Mayor Baste Duterte na meron pong bumukol. Bukol. O bakat na grabe. Pinagpantasyahan yata ng ating mga kababayan, mga DDS na mga girlaloo at saka basta mga pusong mamon at yung totoong mga girl talaga. Eto una ho kasi nito mga kababayan, ipapakita ko sa inyo, litrato lang ho, gigilid lang ako. Ayan, una ho kasi nito mga kababayan, nag-message po nag-post si Mayor Baste. Ayan, si Bastian Baste Duterte. Ipakita ko na. Ayan. Ito ho ang post niya. I'm on my way, Papa. Duterte. Ayan si Bastian Duterte. Ayan Pero ipinost niya ho yung kanyang kanilang naging conversation ng kanyang mother na si Madam Elizabeth Duterte. Ang sabi ho dito, Bisaya to, tatagalogin ko pa rin. Ang sabi ho ni Madam Elizabeth, "Good morning, Baste. Ayan. Kung muari ka, magdala ka t-shirt and pants with no buttons. Strict ang mga guards pagsulod nimo sa detention cell." Ang sabi, "Good morning, Baste. Kung pupunta ka dito, magdala ka ng t-shirt at saka pantalon na walang botones. Stricto di umano ang mga gwardya pagpasok sa detention cell ni Pangulong Duterte." Ito ang reply ni Mayor Baste, mga kababayan. "Yes, ma. Dili na lang pud ko mag-brief." Bugoy-bugoy talaga si Baste para makaginhawa akong itlog. Ngayon, nag-speech po si Mayor Baste, mga kababayan, sa entablado. Di ho ba? May video, may kumukuha ng video, meron naman pong litrato laang. Ito ho yung kumakalat. Ngayon, super bakat po si Mayor Baste, mga kababayan. Kayo mga girls kung ano-ano na sa isip ninyo Ako nakita ko rin naman tong picture na to at saka tong video na to, mga kababayan. Sa bagay, lalaki man tayo kasi,
hindi man natin mapapansin yung mga ganitong mga bukol-bukol na yan kasi lalaki tayo, may ganyan tayo eh. Di ba? Ang sagwa naman ng kalalaki mong tao, ay bukol. O, syempre, ang makakapansin yan, yung mga girl lalo. Ayan, di ba? Nga tunay na girl at saka itong mga pusong mamon. Ayan, natural yan kasi bilang isang tao, meron tayong mga kahinaan sa ating pagkatao na kapag kaganyan, nakakita tayo, ay, bukol! Kayo mga girls, pinagpantasyahan nyo si Mayor Baste. Pero okay lang yan. Natural yan eh. Siyempre, gwapo eh. Di ba? Matipuno ang pangangatawan. Di ba? Maganda ang height. Maputi. O, kumpara kay Charis. Sino? Si Sandro Marcos kumpara. Napakalayo ng diferensya eh. Ganito lang eh, oh. Wala man lang tayong nakita na sa social media katulad nito na pinagkaguluhan, nag-viral talaga, pinag-usapan ng mga chiching, ayan talagang halos pagpantasyahan na itong alkalde. Gwapo kasi mga kababayan eh. Okay lang yan mga girls, tuloy nyo lang, hindi naman masama yan eh. Kasama yan sa paghanga ninyo sa ating sa Guapings. Ayan, na sa ngayon ay alkalde pa rin ng Davao City at sa mga susunod na buwan magiging pangalawang alkalde na lamang siya ng Davao. Okay lang yan girls, tuloy lang sa tawag nito, pagpantasya kay Mayor Baste. Ayos, hanggang dito lamang po. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.